kung sino ang tunay na sulpot sa panahon ito, kapatid na Aldrin. Opo, sino po? Ito na yung mga INC 1914, Jehovah Witness, yung Iglesia Katolika Romana. Yan ang talagang mga sulpot at lahat ng mga iglesia na naglipa na ngayon, yan yung mga sulpot. Find the truth. Kaya makikita natin yung talatang ibinigay ni Calino, halos kapareho ng mga sabi mo nga ng mga sumasalaula sa panahon ito Opo. Papaanong sa lumang tipan sinasalaula nila ang iglesia na binuo ng ating Panginoon sa ilang, at dahil sa sasalaulang nyo sa Old Testament, itinayo ng ating Panginoon sa bagong tipan. Ngayon naman, sinasalaula uli ng mga panibagong nagpapakilalang sila'y sa Diyos. Yan. Diba? Kaya halos wala rin pinag-iba yung mga sinaunang mga tampalasan. Opo. At saka yung mga bagong sulpot ngayon. Tama po. Kaya kung sino ang tunay na sulpot sa panahon ito, kapatid na Aldrin. Opo, sino po? Ito na yung mga INC 1914, Jehovah Witness, yung Iglesia Katolika Romana. Yan ang talagang mga sulpot at lahat ng mga iglesia na naglipa na ngayon, yan yung mga sulpot. Ngayon, para hindi mahalata yung iglesyang sulpot, ang ginawa niya, ginamit niya yung sulpot panlaban sa atin. Ang sabi naman ng isang ng samahang ito, ang sulpot yung Seventh-day Adventist. Pero pag binaybay mo history, hindi tayo sulpot. Tayo yung original. Amen. Ang sulpot sila. Kaya yung iglesia sa ilang nangingili ng Sabat. Yung iglesia itinayo ni Kristo, nangingili ng Sabat. Tayo sa panahon ito, nangingili ng Sabat. Mayroon ba tayong mababasa na yung ibinigay ng Diyos kay Moises na kautusan? Sinira ni Kristo. Kasama sa binigay ng Diyos kay Moises, yung pangingili ng Sabat. Mababasa natin yung nakasulat sa Juan 5:18. Pakibasa mo, kapatid na Fred. Diyan na mismo nyo basahin. Ito po, Juan 5:18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sinira ni Kristo yung pangingili ng Sabat, hindi siya nangili ng Sabat. Kaya yung iglesia sa ilang nangingili ng Sabat. Yung iglesia itinayo ni Kristo, nangingili ng Sabat. Tayo sa panahon ito, nangingili ng Sabat. Sinira ni Kristo yung pangingili ng Sabat, hindi siya nangili ng Sabat, kahit ang kanyang mga apostol. 12:1 ng Mateo. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." Hindi sumunod ang mga apostol. Pati ang Kristo hindi sumunod sa pangingili ng Sabat. Naglalakad nga Sila, Sabat ba pinangingili nila? Hindi. Linggo. Di sulpot nga. Hindi naman masamang magsimba ng linggo Kayo lang naman ang tutol sa linggo dahil gusto nyo Sabado, di ba? Wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Sila, Sabat ba pinangingili nila? Hindi. Linggo. Di sulpot nga. Wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Wala nun. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Ginagawa yon araw-araw. Araw-araw, hindi lang Sabado. Paniwala mo kasi kahit dahil Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos.
Araw-araw. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 2 at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kita nyo mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin Sabado lang? Araw-araw nga nagkakatipon, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga Sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang Sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi. Mga unang Kristiyano nga, kahit linggo, nagkakatipon sila. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng Gawa. Sa nahaunang adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay. Nagwali sa ila si Pablo nga buot magtaliwan sa adlaw nga madason. Kag siya nagpalawig sang iyawali tubtub sa tungang gabi. Tamo? Ano yan? Nahaunang adlaw sang semana. The first day of the week. Kung 7 araw meron ng isang linggo, ang ikapito yun Sabado. So ang unang araw, linggo. Nagkakatipon sila, linggo, domingo. Hindi masama yung magkatipon doon sa araw. Yung iglesia ng ating Panginoong Diyos sa ilang, hindi kumakain ng karumal-dumal. Yung itinayong iglesia ng ating Panginoon, hindi rin kumakain ng karumal-dumal. Basta nilinis ng Diyos, wag natin ipalagay na marumi. Ano-ano ba yung pwedeng linisin ng Diyos? Tao, pwedeng linisin. Conforme ako dyan. Yung hayop ba, yung pagkain, pwede bang linisin ng Diyos? Pakinggan nyo sa Marcos, ganito naman ang ating mababasa sa 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Hindi tao yan. Hindi tao yan dahil pumapasok sa bibig at pumupunta sa tiyan at inilalabas sa dakong daanan ng dumi. Ang Kristo po may sabi niyan eh. Sabi ni San Marcos, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pwede rin pong linisin ng Diyos ang pagkain. Ang katunayan, sinang-ayunan niya ni San Pablo sa unang Timoteo 4:4. Pakinggan niyo ang nakasulat. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus. Ayon, ang mabuting ministro ni Kristo, pinaaalala sa kapatid sa iglesia na ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat nililinis ng pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya po ang Kristiyano bago kumain, nananalangin. Kahit ang kinain mo, igat. Kahit ang kinain mo, Brad Roland, warm burger, basta't nanalangin ka, nililinis ng Diyos yun. Yun ang sabi. Kaya kapatid, huwag kang magpaligaw na ang kahulugan ni ka dyan, ang nilinis tao. Hindi totoo yun. Kay tao, kay hayop, kahit sino pa, pag nilinis ng Diyos, huwag nating ipalagay na marumi. Yung baboy, nung una'y kinikilalang marumi, pagdating ni Kristo, hindi naman pumapasok yun sa puso, kundi sa bibig, pumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya lahat ng pagkain. Kaya ngayon, kapatid, kahit baboy, pwedeng kainin. Nilinis na ng Diyos yan sa panahon ng bagong tipan. Kasi yung panahon ng lumang tipan, mga batas-batas doon, yan, pansamantala lang yung mga batas na yan, Brad Mel. Basahin natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman,
na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan, yung palatuntunan sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang walang kaliskes, bawal ang ganire, bawal ang ganon. Mga palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. So, yung mga bawal-bawal sa Israel, pagdating sa panganahong Kristiyano, sabi ni San Pablo, walang nararapat itakwil. Bawat nilalang ng Diyos. Ang baboy, Diyos din naman ang lumalang dun Basta't ikaw ba'y nagpa-practice ng moderation Masama siguro kumain ng baboy, pag araw-araw baboy ang kinakain mo. Kahit nga baka, pag araw-araw baka kinakain mo, makukolesterol ka rin Ganun lang yung kailangan may moderation. Unti-unti, di naman masama Sa panahon ng bagong tipan, ang sabi ng Biblia, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil. Yan po ang sinasabi ng kasulatan, kapatid. Wala kang ang nabasa, kapatid na Aldrin na meron ng apostol na kumain ng karumal-dumal, di ba? Kaya nga po. Wala pa, walang apostol na kumain Kumain ng karumal-dumal, wala. Yung sinabi niya, kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. O edi talagang pagkain ng pinag-uusapan. Nung nakaraan di siya kumakain kasi nasa relihiyon siya ng Judaismo. Bawal talaga sa kanila kumain ng mga baboy, mga palaka, etc. etc. Kaya kahit kailan, Panginoon, hindi ako kumain ng marumi at karumal-dumal. Pero nung ipakita sa kanya yung kumot, sinabi ng Diyos, kumain ka, Pedro, magpatay ka, kumain ka. Ang inilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. O masasabi niyo pa ba ngayong hindi siya kumain? Wala kang ang nabasa, kapatid na Aldrin na meron ng apostol na kumain ng karumal-dumal, di ba? Kaya nga po. Wala pa, walang apostol na kumain Kumain ng karumal-dumal, wala. Nung sabihin niya yan, hindi pa siya pinapakain Pero nung sabihin ng Diyos, kumain ka, ang tanong ko sa inyo, kumain ba si Pedro dun sa pinuntahan niyang bahay ng hintil? Sasabihin niyo, hindi kumain siya. May babasahin akong talata, kumain siya. Hindi naman sinabing hindi siya kakain Sinabi na nga ng Biblia, ilinis niya lahat ng pagkain dahil hindi naman sa puso pumupunta, sa tiyan, hindi lalabas sa daanan ng dumi. Tao raw yan. Tao? Kung talagang tao yan, ba't sinabi nung tinig? Pag tindig ka, Pedro, kung magpatay ka, kainin mo. Bakit may pinatay ba si Pedro kahit isa rin sa mga tao sa tabi niya ron? Lagay mo nga uli sa screen yun, kapatid namin. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Ano kahulugan ng magpatay? Papatayin niya ba yung mga tao ron? Tapos kakainin? Alam mo, tinutukoy dyan, yung kakainin talagang inihahanda para sa kanya. Samantalang naghahanda, nawalan siya ng ulirat. At dahil dun sa pangyayaring yon, naalaman ni Pedro, natalastas niya, tinatanggap na ng Diyos ang mga hintil na dating tinatanggap na marumi. At kung yung mga hintil ay tinatanggap na ng Diyos, nilinis na ng Diyos, pati yung kinakain nila, nilinis din ng Diyos. Yan ang dapat maintindihan dyan.